Ayan, naglulutangan na po yung mga walang kasalanan. Ayan po, naglulutangan na. Ang lulubog may kasalanan. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Nandito na kami ngayon sa bus station papunta ng Dead Sea. Makikita ninyo yung green na bus, yan yung pang long distance travel. Maraming numbers sa yellow placard, so make sure na tama yung route na sasakyan ninyo. May mga bus din dito na papuntang Masada. And dumating na nga yung bus namin at sumakay na kami kaagad. Dito, gumamit kami ng RAVCAB. It's like a card for transportation. Niloloadan namin siya for 1 month, unlimited rides, super convenient. After that, naghanap na kami ng seats and umupo na kami for the long ride. Habang umaandar yung bus, unti-unti na nagbabago yung view. From the city, naging open land, then mountains hanggang sa desert na. Ang ganda lang, sobrang tahimik at peaceful yung mga bundok, dry siya, pero ang unique ang itsura. Parang nasa ibang world ka na. Honestly, kahit nasa bus ka lang, parang worth it na yung experience dahil sa view. Itong nadadaanan namin is part ng Judean Desert. Isa ito sa mga pinaka-famous desert dito sa Israel. Hindi siya tulad ng typical na desert na puro buhangin lang. Kasi dito, makikita mo yung Rocky Mountains, cliffs at parang layered yung lupa. Sobrang unique ng itsura. Makikita nyo rin na sobrang dry ng paligid. Halos walang halaman. That's because sobrang init dito. At konti lang yung rainfall sa area na to. Pero kahit ganun, ang ganda pa rin niya sa mata. Parang natural art yung mga bundok. Habang bumababa yung bus papunta sa Dead Sea, mararamdaman mo rin na pababa kayo ng pababa. Fun fact lang, Dead Sea is the lowest point on Earth, around 400 plus meters below sea level. Kaya mapapansin nyo, parang padescend yung road habang papunta. Yung mga bundok na nakikita nyo, part yun ng Jordan Rift Valley, which is a very important geological area. Parang hati yung lupa dahil sa movement ng tectonic plates millions of years ago. Habang tinitingnan ko yung view, parang ang tahimik ng lugar. Walang masyadong tao, walang ingay, just mountains, desert, and sky. It gives you this peaceful feeling, parang nakaka-reset ng isip. Honestly, kahit hindi ka pa nakakarating sa Dead Sea, yung journey pa lang papunta doon, sobrang worth it na. Ibang-iba siya sa usual na nakikita natin. Parang nasa ibang bansa ka or ibang planeta ka nga. Ibang bansa talaga kasi Pilipinas tayo. Kaya, if papunta kayo dito, don't just sleep on the bus. Look outside, enjoy the view kasi part talaga ng experience yung tanawin. Habang tumatagal yung biyahe, mapapansin nyo rin na iba-iba yung kulay ng bundok. May light brown, may parang orange, minsan gray. Depende yan sa mineral sa lupa, kaya parang natural painting yung paligid. May mga parts din na makikita nyo, parang tuyong riverbeds, tinatawag itong wadis. Dito dumadalo yung tubig kapag may ulan, pero kadalasan tuyo lang siya. And if mapapansin nyo, hindi totally barren yung area. May mga iilang puno at halaman pa rin na tumutubo, kahit sobrang init at dry ng lugar. May buhay pa rin na nag-a-adapt sa environment. Kaya ang ganda tingnan. Mix ng desert, mountains, at konting greenery. Parang balance siya between harsh at buhay na buhay pa rin. Habang nakatingin ako sa view, nare-realize ko na kahit sa simpleng lugar na ganito, may sariling ganda. Hindi man siya lush or super green, pero may peaceful at calming feeling siya na iba. Parang ang sarap lang i-enjoy yung moment habang nasa biyahe. And honestly, kahit papunta pa lang kami, parang sulit na agad yung experience.
And ayun na siya, malapit na kami sa Dead Sea. Kita na yung tubig. Super calm niya, parang salamin. Nakaka-excite kasi finally, nandito na talaga kami. It's our first time. The beach, sir? Pagbaba namin ng bus, medyo nalilito kami kung saan papunta. First time kasi namin dito, buti na lang may Israeli guy na lumapit at tumulong sa amin. Tinuro niya kung saan kami sasakay, pabalik later. At nagpakilala pa siya, nakipag-shake hands sa amin. Sa mga kasama ko na sina Ate Michelle at Ate Hermie, shout out sa inyong dalawa. Sumabay na rin siya sa amin. Maglakad since pupunta rin siya dito sa Dead Sea to relax. Habang naglalakad kami, napapansin namin na ang daming hotels dito. Nakaka-amaze siya kasi nasa gitna ka ng desert at malapit sa sea. Sa lake ng Dead Sea. Pero develop yung place. May mall pa nga dito. As a hotel worker, napapaisip kami, parang ang hirap ng transportation dito. And dumating na kami sa picture spot na may malaking Dead Sea sign. Syempre, picture. Napapansin din namin yung lupa, mukha siyang white sand, pero salt pala siya. Ganun ka-rich siya minerals yung place. And before kami pumasok sa water, naglagay muna kami ng mud sa buong katawan. Famous yung mud dito, good for the skin. Then dahan-dahan kaming naglakad papunta sa water gamit yung wooden pathway. Pero grabe, sobrang init nung time na yun. Even the water, mainit din. So mas okay talaga pumunta dito pag medyo malamig na yung season. 20 minutes maximum. Grabe ang init. Grabe. Ilang degree kaya ang temperature? Ate, palutang ka na. And then the best part, we floated! Grabe! Sobrang nakaiba ng feeling kasi hindi ka talaga lalubog kahit anong gawin mo. Parang automatic na inaangat ng tubig yung katawan mo. Kahit i-relax mo lang yung sarili mo, steady ka lang sa ibabaw. At first, medyo nakakapanibago pero habang tumatagal, sobrang nakaka-relax na siya. Parang wala kang weight, parang nakahiga ka lang sa tubig. We even tried moving around pero ang hirap lumangoy normally dahil sa alat ng tubig. Kaya best way talaga is just to float and enjoy the moment. Dead Sea is one of the lowest places on earth and sobrang alat ng tubig, around 10 times more than normal seawater. Kaya walang fish na nabubuhay dito. But at the same time, sobrang rich niya sa minerals. Kaya maraming pumupunta dito not just for travel, but also for skin benefits and relaxation. Habang nakalutang ako, iniisip ko ang simple pero ang saya. Minsan, hindi mo na kailangan ng maraming activities. Sapat na yung ganitong experience. Subukan niya pong lumutang mapapicture. Diba video? Dali. Alam mo, paano pinitinda ng picture? Hindi nga. Sige, video na lang. Yeah, lumulutang siya. Hindi siya makasalanan. Palutang ka. Yan siya. Sige, palutang ka na. Dalawa kayo. After namin mag-float, nagbanlaw kami para matanggal yung salt sa katawan namin. Ramdam mo talaga yung difference, parang ang smooth ng skin after. Then, nagstay lang kami sandali, just appreciating the place, tahimik, walang masyadong ingay, parang ang sarap lang mag-relax. Iba siya sa typical beach na may waves at maraming tao. Dito, calm lang, parang slow life. We also took more pictures. Syempre, memories din yun. Kasi, hindi araw-araw makapunta sa ganitong place. Honestly, kahit mainit, worth it pa rin lahat ng experience. And after that time, na parang umuwi na.
Sumakay na kami ng bus papuntang Jerusalem since wala na kaming direct na masakyan pabalik ng Tel Aviv. Pag-upo namin sa bus, ramdam na namin yung pagod, but happy pagod. Yung tipong pagod ka pero fulfilled ka sa araw mo. Tahimik na ulit. Habang umaandar yung bus, siguro dahil pagod, pero also dahil ini-enjoy lang namin yung moment. Habang nakitingin ako sa bintana, iniisip ko yung buong experience namin. From bus ride to desert views hanggang sa floating sa Dead Sea. Parang ang daming nangyari in just one day. Nakapagod pero sobrang sulit. Napag-usapan din naman yung mga funny moments, lalo na yung floating at yung init ng tubig. Yung mga ganitong trips, hindi lang about sa lugar, kundi sa memories na nabubuo kasama yung mga tao, mga friends. Habang papaalis kami sa Dead Sea, isa sa pinakamababang lugar sa mundo, mapapansin na unti-unting nababago yung paligid. Sa likod natin, andun yung tahimik at maalat na tubig kung saan halos hindi ka lulubog, pero sa harap natin ibang klaseng journey nang naghihintay. Habang umaandar tayo, papasok tayo sa Judean Desert. Isang lugar na mukhang simple at tahimik, pero sobrang dami ng pinagdaanan sa kasaysayan. Sa unang tingin, parang puro bato at buhangin lang, pero itong lupang ito, naging saksi sa libu-libong taon ng paglalakbay, kalakalan at mga kwento ng pananampalataya. Habang tuloy ang biyahe, may makikita kayong tubig na ibang-iba sa Dead Sea. Ito ang Jordan River, isang freshwater river na dumadaloy papunta sa Dead Sea. Unlike sa Dead Sea na sobrang alat at halos walang buhay, ang Jordan River ay may buhay. Dito umaasa ang mga halaman, hayop, mga komunidad sa paligid. Hindi lang yan, sobrang importante rin ang Jordan River sa kasaysayan ng reliyon. Dito, pinaniniwala ang binatismuhan si Jesus ni John the Baptist. Kaya hanggang ngayon maraming pilgrims ang bumibisita dito para mag-reflect at mag-pray. Habang tumataas ang daan, mapapansin niyo yung tanawin. Mga bundok na kulay ginto, tuyong lambak at malawak na kalangitan. Tahimik siya, pero may kakaibang bigat at lalim. Ito rin yung lugar kung saan pinaniwala ang nag-fasting si Jesus for 40 days. Imagine, sa ganitong klaseng kapaligiran, mainit, tahimik at isolated. Habang nagpapatuloy tayo, unti-unting nagbabago ulit yung paligid. Mula sa tuyong disyerto, makikita na natin ang mga puno. Lalo na yung olive trees at mga maliliit na komunidad. Parang unti-unting bumabalik ang buhay sa paligid. At sa dulo ng journey na ito, mararating natin ang isa sa pinaka-importanteng lungsod sa buong mundo, Jerusalem. Isang lungsod na sagrado para sa tatlong pangunahing relihiyon, yung Christianity, Islam, at Judaism. Halos bawat sulok ng lugar na ito ay may kwento at bawat bato may pinanggagalingan. Ang ganda ng contrast ng journey na ito mula sa tahimik at maalat na Dead Sea papunta sa umaagos na at buhay na Jordan River, dadaan sa katahimikan ng disyerto at magtatapos sa isang lungsod na punong-puno ng kasaysayan at kultura. Hindi lang ito simpleng biyahe para ka naglalakbay pabalik sa nakaraan. Habang nararanasan mo yung kagandahan ng kalikasan at lalim ng kasaysayan sa bawat takbang. So, habang tumatagal yung biyahe, napapansin namin na nagbabago ulit yung paligid. Unti-unting nawawala yung desert vibe. Mas nagiging elevated yung lugar. At iba na yung kulay ng paligid, parang papunta na kami sa mas lively na area. As we get closer to Jerusalem, mas dumadami na yung trees at greenery. From dry and rocky, nagiging mas buhay na yung paligid. Makikita mo talaga yung contrast, parang dalawang magkaibang mundo. Mas may houses na rin at mas structured na yung paligid. Hindi na siya tulad ng open desert kanina. Nakakamiss lang isipin na in just few hours, ganito kalaki yung change ng environment. Habang papasok na kami sa city, mas ramdam na yung civilization. Mas maraming sasakyan, mas maraming tao. Pero kahit ganun, may unique charm pa rin yung Jerusalem. Lalo na yung mga houses na nakabuild sa mountains. Parang ang peaceful pa rin kahit sa city na siya. Habang nakatingin ako, parang gusto ko rin ma-experience tumira sa ganitong lugar kahit sandali.
Jerusalem. And finally, nandito na kami sa Jerusalem. Makikita niyo yung mga houses sa bundok. Sobrang ganda at parang ang tahimik na buhay dito. Parating namin sa Central Bus Station. Unang ginawa namin, kumain. Bumili kami ng food and drinks kasi gutom na rin after the long day. Hindi ko na na-video yung next ride namin pabalik ng Tel Aviv, pero okay lang. Dala namin yung memories ng trip na to. Wow, talaga ako. And that's the end of our Dead Sea adventure. From desert journey hanggang sa floating experience hanggang sa pag-uwi, lahat memorable. It's one of those trips na hindi mo makakalimutan. Hindi lang dahil sa lugar, kundi dahil sa experience at sa mga taong kasama mo. They say